Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Itong tanggap po natin na ngayon ay iPhone 11 na water damage. Nahulog daw sa banyo sabi ng may-ari. At kung curious po kayo kung anong amoy, ay in fairness naman po. It's odorless naman nang dumating po sa akin ang unit. Ang una ko pong nakita na issue ay ang LCD at ang volume flex. Pinalitan ko naman po ito agad, then ibinigay ko na rin po ito agad sa may-ari. Ngunit kinabukasan po ay bumalik po agad si client dahil nagre-restart daw po ang kanyang iPhone. At pagkatapos ko pong matapos ang nadatnan nila ma'am na walk-in client natin, ay agad ko pong inasikaso ang iPhone 11 ni ma'am. Then after doing so many check and test, ay nalaman ko po na ang dahilan ng pagre-restart ng iPhone ay dahil sa missing sensor. Napakadami po ang sensor ng iPhone na nagkalat sa loob at labas ng motherboard ng isang iPhone. At kapag ang isang sensor ay nasira, like nag-short o na-damage, ay nalalaman po agad ito ni CPU. Kaya para protektahan ang buong sistema ng iPhone, ay nire-restart ni CPU ang operational ng kanyang whole system. Kaya nga po, may mga iPhone na almost every 3 minutes ay nagre-restart ay dahil sa may isa o higit pang sensors ang hindi nadidetect ni CPU. At hindi po nakatakas dyan itong iPhone 11 ng aking client. So ang tanong po natin na ngayon ay data what? Alam naman na po natin ang dahilan ng pagre-restart ng iPhone 11 na ito ay ang malaking tanong naman po ay papaano naman kaya natin malalaman kung anong sensor po kaya ang may problema? May dalawang paraan po akong ginagamit upang matukoy ko po kung ano ang posibleng sensor ang may problema. At ang unang paraan pong ginagamit ko ay ang manual mode. Sa manual mode ay tinitingnan ko po mismo sa analytic data ng iPhone ang full panic logs. Sa pamamagitan po kasi ng pagsusuri sa panic logs na nakasave sa analytic data sa setting, ay magkakaroon po tayo ng idea kung ano po ang pinakamalapit na posibleng sensor ang may problema. At ang pangalawang paraan pong ginagamit ko ay ang mas madaling paraan, ngunit nangangailangan po ito ng computer or laptop para magamit. At ito po ang tinatawag na iDevice Panic Log Analyzer. Ang iDevice Panic Log Analyzer ay isang mabilis at madaling gamitin na kasangkapan para sa pagkuha at pagsusuri ng panic logs ng mga iDevices. Mas may advantage po ito sa manual mode dahil hindi na po natin kailangang mag-analyze. Pero kung may advantage, ay meron din naman po itong disadvantage. At syempre, ang disadvantage po niya ay kailangan pa po natin ng computer upang magamit ito. At kaya ko po natukoy at nagawa itong iPhone 11 na nagre-restart every 3 minutes ng aking kliyente ay dahil po sa mga nabanggit ko pong mga pamamaraan. And to cut the long story short, ay ang panic log error po ng iPhone na ito ay missing sensor PRS0 na connected sa barometer at ang barometer po ay naka-attached sa charging flex. Kaya ang solution pong ginawa ko ay pinalitan ko po ng charging flex ang iPhone and the problem was fixed.